Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi mawala-wala sa isipan ng taong bayan ang kabutihan ng isang namumuno sa ating bansa. Ang pagpapatakbo na may tapang at malasakit. Naramdam nyo ang tunay na serbisyo nito. Napilit sinisiraan at pinababagsak ng ilang mga politikong ambisyoso sa kapangyarihan dahil ang mga Duterte lamang ang pinakadelikadong gobyerno na pipigil sa mga politikong may maitim na layunin sa bayan. Ano man ang kanilang gawin, hahanapin pa rin ng taong bayan ang pamumuno nito na hindi na kayang burahin sa kasaysayan ang magagandang ginawa nito sa ating bansa. Naramdam natin ang tunay na pagbabago nito dahil nasa mga Duterte na ang tiwala ng taong bayan na hindi kayang pigilan pa. Ito ang masakit na katotohanang nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakakagigil na balitang ito. Noong panahon ng pamumuno ni Duterte, may takot ang masamang loob simula nang nagpalit ng presidente. Ngayon ay nagbabalik na naman ang mga ito na walang takot na gumawa ng masama sa kapwa hanggat may droga na sumisira sa kaisipan ng tao at korupsyon na kinasasangkutan ng ilang mga politiko sa gobyerno. Dito pa lang ay nakikita muna ang dahilan na walang pangil ang gobyerno sa mga ganitong uri ng tao, na isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari ito dahil maluwag ang kamay ng namumuno sa ating bansa na hindi kayang gawin ang pagiging kamay na bakal ng isang presidente hanggat ganito ang takbo ng ating bayan mangyayari ito kung walang pangil ang gobyerno. Kung ang isang presidente mahigpit, istrikto at may kamay na bakal, galit sa korupsyon, droga at mga gumagawa ng ganitong uri ng krimen, tiyak na magdadalawang isip ang mga ito na gumawa ng masama sa kapwa. Ito panoorin nyo. Patagal ang pamumuno ni Bongbong Marcos, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nakikita mo? May improvement ba or ano, what? Ano yung pagkakaiba ng panahon ni Digong? Wala eh. Ang laki ng pinagkaiba. Kasi nung kapanahonan ni Rodrigo... Sa loob ng 2 years ni Digong, anong meron? Tahimik ang Pilipinas. Nagkaroon ng takot ang tao. Takot sa sarili na baka pag gumawa ako ng kasalanan, mamamatay ako. Yun. Yun, di ba? Yun yung panahon na sabi nga nila, ikaw na ang pinakamatapang na tao kung gagawa ka ng kabalbalan sa kapanahonan ni Digong. Kasi alam mo sa sarili mo, alam nating lahat na maaaring ikamatay na yan. Diba? Gawa ka na sa buhay mo. Gawa ka na sa buhay mo. Ngayon, kaya ako nasabing nanahimik at nagkaroon ng respeto ang tao. Kasi, yun nga, binigyan niya kaagad ng pag-iisipan yung tao. Oo. Ang sabi pa nga niya, within 6 months, patitinuin ko ang Pilipinas. Sino bang presidente nagsalita ng gano'n kundi siya lang ang isip tuloy na tao, baliw. Di ba? Baliw na nga tayo yan eh. 6 months, pati tinuloy mo ang Pilipinas. Ano na? Yung pala, may sarili siyang pamamaraan. Pero sir, naniniwala ka naman. Sa loob ng 6 months, nagawa niya. Nagawa niya, par. Nagawa niya within 6 months. Ano yun, sir? Maraming taong nangilag. Maraming taong nangilag na gumawa ng kabalbalan. Kasi nga, hindi lingid sa ating mga Pilipino, hindi lingid sa kalaman natin na kapag gumawa ka ng kabalbalan sa kapanahon ng Duterte, may kalalagyan ka. Sigurado yun, di ba? Hanggat wala tayong leader na may kamay na bakal na sumusugpo sa droga korupsyon, ay mangyayari ito. Kung walang kinatatakutan sa batas ang gumagawa nito, hindi tayo nakakasigurado na ligtas ang ating pamilya sa mga ganitong uri ng tao. Crisis ngayon sa Pilipinas under the administration ni Marcos, mas malala pa ikumpara natin sa noong pandemic, sa panahon naman ni President Duterte. Depende kasi yan sa klase ng presidenteng meron tayo. Sa panahon ni President Duterte, noong may pandemic, noong lockdown, yung mga jeepney drivers hindi makapamasada. Anong ginawa? Binigyan sila ng alternative na trabaho. Ang pagkakaalam ko sa Manila, tagalinis sila sa mga daan, no? May mga alternative work, hindi po ayuda. At yung build niya, nakita ko yun, ha? Kasi ang Cordoba Link Expressway namin, na bridge, kahit noong panahon ng merong pandemic, may mga trabaho yung mga tao. The construction was ongoing, infrastructure project. Kaya hindi naghihirap ang tao dahil may sweldo. Kahit naka-lockdown, lock-in yung mga trabahador, hindi nakakauwi sa kanilang pamilya. Ang ginagawa, nagdadala na lang sila. Pinapadala na lang nila GCash ata yung mga pera nila. Sila hindi umuwi. Meaning to say,
may trabaho, may pinapakain sa pamilya. Kahit nga nakawalay kasi naka-lockdown yung mga padre di pamilya o ang mga ina na nagtatrabaho, hindi problema yun sa pamilya. Sa kabila po ng mga paninira ngayon dito sa mga Duterte, mataas pa rin po ang net satisfaction na rating po nila, yung tiwala, yung grado ng taong bayan sa kanila. Sa kabila po sa panahon ngayon, sa administrasyon ngayon, panay paninira na, no? Panay pang banat na dito sa lalo na kay Vice President Sara Duterte. Former President Rodrigo Duterte, ganun din. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbanat sa kanya kahit nakakulong na doon sa dahig, no, sa ICC. Pero itong mga nasa pamumuno ngayon, medyo alanganin pa rin yung kanilang grado. Sa kabila ng marami na silang ginagawa, either mapapresidente man or kahit yung mga kaalyado na dito sa Kamara, masyadong mababa pa rin. At ang pinaka-latest nga na survey ng SWS, sinasabi nilang nag-plus 10 daw si tumaas siya, no? Naging mataas yung kanyang rating daw ngayon. Pero kung ikukumpara mo naman sa nakalipas na mga naging presidente, di hamak na mas mataas pa nga si Aquino sa kanya, and lalong mas mataas si former President Rodrigo Duterte sa kanya. Nakikita nyo po ba na parang naging benchmark si PRRD? Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin matabunan yung kanyang legasiya dahil, kumbaga hanggang ngayon, mataas pa rin yung tiwala ng taong bayan dahil hindi matabunan kahit na marami ng mga pangyayari po ngayon at ginagawa ang gobyerno natin, Prof. Alam niyo, napakagandang pag-usapan yung binanggit niyo po, Ka Edmar. No? Una sa lahat, malaki ang naging puhunan ni former President Rodrigo Duterte. Susuriin natin yung kanyang governance, yung sa 6 na taon. Napakakulang sapagkat hindi sapat yung 6 na taon sa lalim at bigat ng problema ng ating bansa. Yung isang bagay na hindi masabi natin na yung confidence at saka yung trust rating ni former President Rodrigo Duterte ay hindi nga yung term na magiba o matibag. Una, yung karisma ni former President Rodrigo Duterte. Kung titignan mo kung aaralin mo yung leadership style niya, napaka-charismatic na leader ni former President Rodrigo Duterte. Ikalawa, yung karisma niya nagre-resonate sa kadahilanang yung paraan ng politika niya ay direkta sa tao. Man of the people si former President Rodrigo Duterte. Kitang-kita ito sa paraan ng pakikitungo niya, paraan ng pagsasalita niya, Tagalog, common na people yung kanyang audience at nakakapture niya ito. Third, yung walang pagbabalat kayo sa parte ni former President Rodrigo Duterte. Madaling maka-identify sa kanya yung mga tao sa kadahilan ng kumakain siya sa karinderya, yung pamumuhay niya pagkatapos niya maging presidente, payak, napakasimple, yung kinakain niya sa palasyo ay kitang-kita mo rin din dun sa klase ng hinihahain na isda, gulay. Maririnig natin tong ganitong kwento at makikita natin. Lahat ito naka-identify at naka-relate yung tao kung kaya malakas ang pundasyon niya dito. Unang aspeto yan. Yung ikalawang aspeto dun sa bagay na ito, isa 6 na taon, ang mga naging polisiya niya ay tagos sa taong bayan. May trickle-down effect at kitang-kita at ramdam yung kanyang mga polisiya na naramdaman ng tao.